Siya ay 72 taong gulang nang mangyari ito. Retirado na at mag-isang naninirahan, sinisikap na lang niyang kumapit sa mga huling sandali ng kaligayahan na kayang ibigay ng buhay. Nang gabing iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi na mabilang kung ilang beses na niyang ginawa. Isang sandali lang ng ginhawa, isang ugali na akala niya'y walang masamang epekto. Ngunit may nangyaring mali. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa kaniyang kama. Walang bakas ng karahasan, walang senyales ng biglaang sakit, isang lalaki lamang na ang katawan ay hindi na kinaya ang isang bagay na sa isip niya ay normal lang. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care na may higit 30 taon ng klinikal na karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ikinukwento ko ito sa inyo dahil ang mga pinakamapanganib na banta sa kalusugan para sa mga lalaking higit 60 anyos ay hindi palaging yung mga karaniwan ninyong naririnig. Hindi lang ito banta ng stroke o atake sa puso. Minsan ang pinakamalaking panganib ay yung mga nangyayari sa loob mismo ng inyong silid-tulugan, mga bagay na hindi pinag-uusapan. Ito ay isang mahirap na kabalintunaan na harapin isang bagay na dati nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng lakas, kumpiyansa at ginhawa ay maaari na ngayong unti-unting sinisira ang iyong sirkulasyon, balanse ng hormon, at maging ang haba ng iyong buhay. Ngunit nais kong malaman ninyo na may pag-asa. Kapag naunawaan ninyo kung paano iakma ang inyong mga nakasanayan, pagkatapos ng edad 60, maaari ninyong maibalik ang inyong sigla at lakas nang hindi inilalagay sa panganib ang inyong kalusugan. Sa ilang sandali, ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 pagkakamali sa masturbasyon na unti-unting nagpapahina sa mga nakatatandang lalaki at isisiwalat ang isang nakamamatay na gawain na maaaring nagnanakaw ng mga taon sa inyong buhay nang hindi ninyo namamalayan. Bago natin talakayin ang 5 kritikal na pagkakamaling iyon, mayroon muna kayong kailangang maunawaan. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali o mga gawaing walang masamang dulot. Mayroon itong tunay na kapalit, at para sa mga lalaking higit ayon ni ang kapalit na iyon ay maaaring mas malubha kaysa sa inyong inaakala. Ang katotohanan, nagbago na ang inyong katawan. Ang paraan ng inyong pagmamasturbate ay maaaring hindi na angkop sa kung ano na lang ang ligtas na kakayanin ng inyong tumatandang puso, mga nerbiyos at mga hormon. Ang dating parang simpleng pagpapalabas lang ng sama ng loob ay maaari na ngayong dahan-dahang maging pisikal na pagod pamamaga at pangmatagalang pagkasira. Kaya bago tayo dumako sa mga detalye, hayaan ninyong ipakita ko kung ano talaga ang nakataya. Dahil kung hindi ninyo maiintindihan ang kapalit, hindi ninyo makikita ang panganib. Maaaring iniisip ninyo pa rin na ito'y hindi nakasasama, isang pribadong gawain, isang paraan para mag-relax o para manatiling konektado sa inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga simpleng ugali ay maaaring maging mapanganib. Ang inyong mga ugat ay hindi na kasing flexible, ang inyong prostate ay mas reaktibo, at ang inyong puso ay hindi na kasing mapapagpatawad.
Subalit, karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy sa kanilang ginagawa noong sila'y nasa 30s pa, hindi namamalayan na bawat maling tiyempo ng sesyon, bawat pilit na pagpapalabas, bawat paulit-ulit na walang pag-iingat na gawain, ay tahimik na umuubos ng buhay sa kanila. Sa simula, ang mga senyales ay banayad, kaunting pagkapagod, humihinang ereksyon o pananakit sa ibabang bahagi ng katawan. Ngunit pagkatapos lumalala ang pinsala, maaari kayong makaranas ng paninikip sa balakang, pelvic congestion, pamamaga ng nerbiyos, pagtaas ng presyon ng dugo, o palagi ang pamamaga ng prostate. Nagsisimula kayong magising sa gabi para umihi. Nawawala ang inyong gana, nagiging mababaw ang inyong tulog, at nababawasan ang inyong kumpiyansa. At walang sino man ang nagsabi sa inyo na lahat ng ito ay maaaring maiugnay sa iisang pribadong gawin na ito. Nakita ko na ang mga lalaking nasa 70s na umuupo sa aking harapan, nahihiya at talunan dahil hindi lang nila alam. Walang nagbabala sa kanila na ang mga gawi na kanilang pinagkakatiwalaan ay dahan-dahang pinatatahimik ang kanilang pagkalalaki mula sa loob. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pinsala. Apektado nito ang inyong dangal, ang inyong kalooban, at ang inyong kakayahang makaramdam na tunay na buhay. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi titigil sa pagtibok ng inyong puso bukas, ngunit ipaparamdam nito sa inyo na parang may nawala ng napakahalaga. At lahat ito ay nagsisimula sa unang pagkakamali, isa na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki tuwing umaga nang hindi nag-iisip. Pagkakamali number 1, pagmamasturbate, pagkagising o kapag mataas ang presyo ng dugo. Ilang beses ko nang nakita ang pagkakamaling ito sa aking praktika. Ito'y tahimik, tila inosente, ngunit isa ito sa mga pinakamapanganib na gawi na maaaring taglayin ng isang lalaking higit sa 60. Ang pagmamasturbate sa umaga ay maaaring nagbibigay sigla noong kayo'y mas bata pa, ngunit sa edad na ito, ang inyong katawan ay hindi na gumigising na may parehong tibay. Ang presyo ng inyong dugo ay natural na nasa pinakamataas nitong antas sa mga unang oras ng umaga, na ginagawang mas vulnerable ang inyong cardiovascular system kaysa dati. Kapag pinasigla ninyo ang inyong sarili sa panahong ito na marupok ang katawan, bago pa man tuluyang huminahon ang inyong puso at bumalanse ang inyong sirkulasyon, naglalagay kayo ng napakalaking bigat sa isang sistema na hindi na nakakabawi ng kasing bilis. Mayroon akong pasyente, isang 64 taong gulang na lalaki na nagngangalang Roberto, na sinisimulan ang bawat umaga sa tinatawag niyang panimulang araw na ginhawa. Akala niya ay nakatutulong ito upang manatili siyang alerto at kalmado. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, at isang malalim na pagkapagod na tumatagal sa buong araw. Sa simula, binaliwala niya ito at inisip na bahagi lang ng pagtanda. Naalaman niya ang katotohanan nang matuntun namin na ang mga sintomas ay nagmumula sa kanyang gawi sa umaga. Ang kanyang katawan ay hindi na kayang tiisin ang biglaang pagbugso na iyon. Ang isyu ay hindi ang mismong gawain. Ito ay ang tiyempo. Nauunawaan ko na para sa maraming nakatatandang lalaki, ang umaga ang panahon kung kailan natural na nagkakatugma ang pagkakaroon ng privacy
at pagkasigla. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay ligtas ito, lalo na kung ang inyong puso, presyon ng dugo at nervous system ay sabay-sabay na sumusubok na maging estable pagkatapos ng isang gabing tulog. Ang panganib ay wala sa mismong pagpapalabas kundi sa pagpilit sa inyong katawan na pumasok sa isang estado ng kasiglahan kung kailan hindi pa ito handang harapin ang bigat. May mas mabuti at mas ligtas na oras para dito, ngunit tatalakayin natin iyan mamaya. Una, pag-usapan natin ang isa pang pagkakamali na maaaring mas ikagulat ninyo. Ito ay isang bagay na hindi nangyayari sa umaga, kundi sa kalagitnaan mismo ng gawain, at ito ay tahimik na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Pagkakamali. Number 2. Sinusubukang pigilan o i-edge ng masyadong matagal. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaamin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit ginagawa nila ito. Sinusubukan nilang pahabain ang karanasan pigilan at manatili malapit sa bingit ng sukdulan. Iniisip na ang mas mahabang oras ay nangangahulugang mas maraming sarap, mas maraming kontrol, o marahil ay isang pakiramdam ng pagiging mas bata. Nauunawaan ko ang pagnanasang iyon talaga. Kapag ang lahat ng bagay sa buhay ay parang bumibilis o nawawala, ang pagpapabagal sa isang sandali ng kaligayahan ay parang pagbawi ng kontrol. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay hindi na sumusunod sa parehong mga patakaran. Ang inaakala ninyong kontrol ay maaaring lumilikha ng kaguluhan sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Nagdudulot ng presyon sa inyong mga pelvic nerves, nagiging sanhi ng paninikip sa inyong prostate, at nag-iipon ng tensyon kung saan dapat ay may ginhawa. Naaalala ko ang isang Ginoo, isang 71 taong gulang na nagngangalang Francisco, na lumapit sa akin dahil sa patuloy na pananakit ng balakang at kakaibang pakiramdam ng presyon pagkatapos ng bawat sesyon. Ilang taon na niyang ginagawa ang edging o pagpipigil sa paniniwalang pinapanatili niyang disiplinado ang sarili. Ngunit sa loob ang kanyang mga tissue ay namaga, ang kanyang prostate ay namamaga, at ang kanyang mga nerbiyos ay nagkakagulo. Ang akala niyang lakas ay paglaban pala. Ang kanyang katawan ay humihingi ng pahinga, hindi ng karagdagang pagod. Kapag nagpipigil kayo ng masyadong matagal, pinuputol ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan. Pinapanatili ninyo ang inyong nervous system sa mataas na alerto at nagtutulak ng dugo sa mga lugar na hindi ito madaling makalabas. Sa paglipas ng panahon, ito ay humahantong sa pagkapagod, kawalang tatag ng ereksyon, at maging sa chronic pelvic pain syndrome. Nagsisimulang ituring ng inyong katawan ang sarap bilang isang banta, hindi isang regalo. Nakakalimutan nito kung paano mag-relax, kung paano bumitaw. Walang masama sa pagnanais na namnamin ang sandali, ngunit mayroong manipis na linya sa pagitan ng pag-e-enjoy at sobrang pag-stress, at karamihan sa mga lalaki ay lumalagpas dito nang hindi namamalayan ang kapalit. Ngayon, kung nagulat kayo sa pagkakamaling ito, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo,
kundi kung kailan ninyo ito ginagawa, at ang tiyempo na iyon ay maaaring nagpapahina sa inyong kalusugan nang hindi ninyo napapansin. Pagkakamali, number 3, pagmamasturbate kapag pagod, may sakit o pagkatapos kumain ng marami. Maaaring mukha itong hindi nakasasama. Nakahiga ka, medyo masama ang pakiramdam, marahil pagkatapos ng isang mahabang araw o isang mabigat na hapunan, at iniisip mo na ang kaunting ginhawa ay maaaring makatulong sa iyong mag-relax o makatulog. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang simpleng desisyon na iyan ay maaaring may kapalit na hindi kailanman pinroblema ng iyong mas batang sarili. Ang inyong katawan ay hindi lang mas matanda. Ito ay mas delikado, mas reaktibo, at hindi na gaanong mapagpatawad kapag ito ay nasa ilalim na ng stress. Ang pagmamasturbate kapag ang inyong sistema ay ubos na maging dahil sa pagod, sakit o panunaw ay nagdaragdag ng isa pang pasanin sa isang katawan na nagsusumikap ng gumaling. Ang katotohanan ito ay maaaring tahimik na umubos ng iyong lakas sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na lalaki na nagngangalang Arturo, na nagsabi sa akin na madalas niyang ginagamit ang masturbasyon upang makatulog kapag siya ay nanghihina o bloated. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, nagsimula siyang makaramdam ng mas matinding pagod pagkatapos hindi ginhawa. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nagigising siya ng ilang beses sa gabi. Inakala niyang may mali sa kanyang edad o sa kanyang dieta, ngunit ang tunay na problema ay ang tiyempo. Pinipilit niya ang kanyang katawan na gawin ang isang mabigat na gawain kung kailan ito humihingi na ng pahinga. Kapag pagod ka, ang iyong nervous system ay wala na sa balanse. Kapag may sakit ka, ang iyong immune system ay lumalaban para protektahan ka. At pagkatapos ng isang malaking kainan, ang iyong sirkulasyon ay nakatuon sa panunaw, hindi sa pagpapasigla. Kaya kapag nag-masturbate ka sa mga ganitong kalagayan, humihila ka ng enerhiya mula sa kung saan ito pinakakailangan. Maaaring hindi ka nito masaktan kaagad, ngunit ang naipong stress sa iyong puso, iyong mga hormone, at iyong pelvic floor ay nagpapatong-patong, dahan-dahang nagpapahina sa iyong sigla mula sa loob. Kung sa tingin ninyo ay isa itong tahimik na panganib, maghintay lang kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na pagkakamali. Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo. Ito ay tungkol sa kung gaano kadalas mong pinipilit ang iyong katawan na lampasan ang mga limitasyon nito nang hindi mo man lang namamalayan. Pagkakamali number 4, masyadong madalas na pagmamasturbate araw-araw o ilang beses sa isang araw. Ito ay isang mahirap na paksang pag-usapan dahil may kinalaman ito sa isang bagay na napaka-personal. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa isang ugali. Nagiging isang paraan ito para makayanan ang mga bagay-bagay, isang paraan upang harapin ang kalungkutan, stress, pagkabagot, o para lang makaramdam ng isang bagay na pamilyar. Sa isang mundo kung saan nagbabago ang iyong katawan, maaaring malayo ang pakiramdam sa mga relasyon at nawawala ang iyong pakiramdam ng kontrol, madaling mahulog
sa isang pang-araw-araw na gawain. Ngunit kailangan kong maging direkta sa inyo, pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Ang nararamdaman ninyong ginhawa sa sandaling iyon ay maaaring umuubos ng inyong enerhiya, nagpapahina sa inyong mga hormone at lalo kayong nilulubog sa pagkapagod. Minsan ay may pasyente ako, isang 67 taong gulang na lalaki na nagngangalang Walter na lumapit sa akin. Napagod, malabo ang isip at nahihirapan sa mababang mood, mababang libido at pagkawala ng kalamnan. Nahihiya siyang sabihin sa akin, ngunit sa huli ay inamin niyang nagmamasturbate siya 2 o 3 beses sa isang araw. Sinabi niyang nakatutulong ito sa kanya na makayanan ang mga problema, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ng malinaw na mga senyales ng pagkaubos, mababang testosterone, pagkapagod ng adrenal, at mga unang senyales ng erectile dysfunction. Ang mismong gawain na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay naging isang siklo ng pagkaubos ng lakas. Ang kanyang sistema ay patuloy na naglalabas ng dopamine, adrenaline at stress hormones nang walang pagkakataong mag-reset. Ang kanyang nervous system ay nananatili sa sobrang paggana at hindi niya ito namamalayan. Ang sobrang stimulasyon ay hindi palaging nararamdamang matindi. Minsan, parang normal lang ito hanggang sa isang araw ay magigising ka na lang at magtataka kung bakit ang lahat ay parang mas mahirap, mas malayo at hindi na gaanong masigla. Ang masyadong madalas na pagmamasturbate ay maaaring tila isang pribadong kaligayahan, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay parang isang mabagal na butas sa iyong sigla, isa na mahirap mapansin hanggat hindi pa nagagawa ang pinsala. At kung sa tingin ninyo ay dalas lang ang issue, mag-isip kayong muli. Ang huling pagkakamali ay maaaring ang pinaka hindi napapansin sa lahat at may kinalaman ito sa kung paano nakaposisyon ang inyong katawan sa mga pribadong sandaling iyon. Pagkakamali number 5, paggamit ng maling posisyon, nakahiga ng nakadapa, nakaupong nakakuba o paglalagay ng masyadong puwersa. Isa ito sa mga pagkakamaling tila maliit lang hanggang sa hindi na. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nag-iisip tungkol sa posisyon nila sa mga pribadong sandaling iyon. Ito ay isang bagay na ginagawa natin sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, minsan dekada. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang paraan ng pagpoposisyon ng inyong katawan ay mas mahalaga kaysa dati. Ang maling postura ay maaaring tahimik na pumipiga sa mga nerbiyos, humahadlang sa daloy ng dugo, at lumilikha ng tensyon sa mga lugar na mas vulnerable na dahil sa edad. Nakakita na ako ng mga lalaking nagdurusa sa pamamanhid, pangingilig, pagkawala ng pakiramdam, at maging sa pananakit ng balakang dahil lamang sa sila'y nakadapa, nakaupo ng matagal o gumagamit ng sobrang puwersa nang hindi namamalayan ang pangmatagalang kahihinatnan. Naaalala ko ang isang lalaki na nasa early 70s na nagngangalang Jorge na lumapit sa akin na nagrereklamo ng bahagyang pananakit sa kanyang ibabang likod at kakaibang pangingilig pababa sa kanyang binti. Nakapunta na siya sa mga chiropractor, uminom ng mga pain reliever at sumubok mag-inat. Walang gumana. Sa huli, sa isang tahimik na pag-uusap,
Inamin niya na madalas siyang mag-masturbate na nakadapa at mariing diniinan ang kanyang katawan sa kutsyon para sa stimulasyon. Hindi ito naging problema noon, pero ngayon, hindi na kinakaya ng kanyang katawan ang bigat. Ang kanyang pelvic floor ay pagod na, ang kanyang sirkulasyon ay nahahadlangan, at ang kanyang mga nerbiyos ay nagpoprotesta na matapos ang ilang taong pagwawalang bahala. Ang solusyon ay hindi isang tableta. Ito ay kamalayan. Nangangailangan ito ng banayad na pagsasaayos, mas kaunting puwersa, at mas maraming pag-iingat. Kapag nakaupo kang nakakuba o naglalagay ng palaging pababang puwersa, hindi mo lang isinasapanganib ang iyong sarili sa discomfort. Sinasanay mo ang iyong katawan na tumugon sa tensyon sa halip na sa sarap. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na iyon ay maaaring magpamanhid sa iyong pakiramdam, magpahina sa iyong tugon sa kasiglahan, at gawing awkward o manhid ang pakiramdam sa tunay na pakikipagtalik. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili, tungkol sa pag-aaral kung paano tratuhin ang iyong katawan ng may pasensya at kahinahunan na kailangan nito ngayon. Kaya kung nakita ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga pagkakamaling ito, huwag mag-alala. Ngayon, oras na para gumawa ng pagbabago. Nakita na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin. Ngunit ano nga ba ang hitsura ng ligtas malusog at angkop sa edad na self-pleasure pagkatapos ng edad 60? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin sa halip. Ang tamang paraan, kasiyahan na may karunungan. Matapos marinig ang lahat ng babalang ito, maaaring nakakaramdam kayo ng pagkalula, marahil ay kaunting kahihiyan. Pakiusap, huwag. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. Hindi kayo sira, kayo ay tumatanda. At nangangahulugan iyon na ang inyong katawan ay nararapat sa ibang uri ng atensyon, isay na nakaugat sa pag-aalaga kaysa sa nakasanayan. Ang magandang balita ay maaari pa rin kayong mag-enjoy. Ang kasiyahan ay hindi kailangang mawala kasabay ng edad. Kailangan lang nitong magbago. Kailangan ninyo lamang itong lapitan ng may mas maraming respeto, pasensya, at pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Magsimula sa pagpapabagal. Pumili ng oras kung kailan ang inyong katawan ay nakapahinga. Hindi pagkatapos gumising, hindi kapag pagod o busog, kundi kapag kayo ay kalmado, relaxed, at payapa ang damdamin. Bigyan ang sarili ng pahintulot na huminga ng malalim. Huwag magmadali, huwag pilitin, at huwag humawak ng mahigpit. Mag-focus sa sensasyon kaysa sa performance. Hayaang natural na umusbong ang kasiyahan at pakawalan ito kapag handa na ang inyong katawan, hindi kapag hinihingi ito ng inyong isip. Para sa karamihan ng mga lalaking, higit 6 ang ilang beses sa isang linggo ay higit pa sa sapat. Kung kayo ay nagpapagaling mula sa sakit, nakakaramdam ng pagod, o gumagaling ang isang beses sa isang linggo, o mas bihira pa, ay maaaring eksakto ang kailangan ng inyong katawan. Bigyang pansin ang inyong postura. Iwasang humiga ng nakadapa o nakakuba. Sa halip, humanap ng posisyon na sumusuporta sa inyong gulugod at nag-aalis ng presyon sa inyong mga pelvic nerves. Panghuli, kung umaasa kayo
sa pornografiya sa loob ng mga dekada ngayon na marahil ang panahon para bitawan ito. Maaari nitong pamanhidin ang inyong pakiramdam, baguhin ang takbo ng inyong utak para sa artipisyal na stimulasyon at palitan ang potensyal para sa tunay na koneksyon ng ingay. Ang inyong isip at katawan ay nararapat sa mas mabuti. Hindi di ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano kumapit sa inyong sigla nang hindi sinasaktan ang inyong sarili sa proseso. Ang mga lalaking nakauunawa nito ay hindi lamang pinapanatili ang kanilang kalusugan. Pinoprotektahan nila ang kanilang dignidad, kanilang kumpiyansa, at kanilang pagkalalaki. Ngunit kung nag-iisip pa rin kayo kung ano ang mangyayari kung babaliwalain ninyo ang lahat ng payong ito, manatili kayo sa akin dahil sa konklusyon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nakataya. Huling babala, nasa inyo ang desisyon. Sa ngayon, narinig na ninyo ang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Ang maliliit, tila hindi nakapipinsalang mga gawi na dala-dala ninyo sa loob ng mga dekada ay maaaring dahan-dahang tumibag sa inyong lakas, inyong kumpiyansa, at inyong kakayahang makaramdam na buhay sa sarili ninyong katawan. At hindi ito dahil may ginawa kayong mali. Ito ay dahil walang sino man ang nagsabi sa inyo kung paano nagbabago ang mga bagay pagkatapos ng edad 60, kung paano ang inyong puso, mga nerbiyos, mga hormon at enerhiya ay nagiging mas maselan at karapat-dapat sa pag-aalaga. Nalaman ninyo na mahalaga ang tiyempo, na ang pagmamasturbate paggising ay maaaring maglagay sa panganib sa inyong puso, na ang pagpipigil ng masyadong matagal ay lumilikha ng presyon na hindi na kayang hawakan ng inyong prostate, na ang paggawa nito kapag pagod o may sakit ay kumukuha ng enerhiya na desperadong kailangan ng inyong katawan para gumaling, na ang paggawa nito ng masyadong madalas ay tahimik na umuubos ng inyong sigla, at ang inyong postura ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang tensyon o pamamanhid kung babaliwalain. Ngunit higit sa lahat, nakita ninyo na hindi kailangang maging ganito. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang piliing lapitan ito sa ibang paraan, may intensyon, may respeto, at may karunungan na natamo ninyo sa pagtanda. Hindi iyon kahinaan. Iyon ang tunay na lakas. Nakatrabaho ko na ang daan-daang lalaki na nagpabago sa kanilang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagiging mas maingat sa mga bagay na dati automatiko. Maaari kayong maging isa sa kanila. Maaari pa rin kayong makaramdam ng sarap makaramdam na kayo'y isang lalaki at mamuhay ng may kalinawan at kontrol. Ngunit kung handa kayong bitawan ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo, ang susunod na hakbang ay nasa sa inyo. Ngunit tandaan ninyo, ito ang pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat ay hindi alinman sa 5 ibinahagi ko. Ito ay ang pagbabaliwala sa mga ito at pagpapanggap na hindi ito angkop sa inyo. Huwag ninyong hayaan na iyon ang pagsisihan ninyo. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Narito ang pinakamalaking aral na natutunan ko matapos ang mga dekada ng pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo. Ang
Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo. Ang tanong ay kung handa kayong makinig. Bumubulong muna ito bago sumigaw. Ang pagkapagod, ang mga pananakit, ang mga bahagyang pagbabago, iyan ang mga bulong nito. Ang pakikinig sa mga ito ay hindi tanda ng pagtanda. Ito ay tanda ng pagkakaroon ng karunungan. Ang tunay na lakas sa kabanatang ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagpupumilit sa kabila ng sakit. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na tratuhin ang inyong katawan ng may paggalang na nararapat dito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo, huwag basta mag-scroll palayo. Maglaan ng sandali upang magkomento sa ibaba ng handa na akong makinig. Ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan ay karapat-dapat na kilalanin. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang lalaki sa inyong buhay na kailangang marinig ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mabago. At kung nahanap ninyo itong nakatutulong, tiyaking mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na katotohanan tungkol sa kalusugan na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, at ang inyong pagkalalaki sa darating na mga taon. Ang inyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa inyo simula ngayon.